Alright, so again, another video, another upload. Lesson natin today. So last time, kung na-click niyo yung video recent na kadugtong nito, we discussed types of characters, yung flat, round, dynamic, and static. Now this time, we are going to discuss yung tinatawag na characterization. Ano ba yung characterization? Ito yung sabihin na natin kapangyarihan ng mga authors, no? It is a technique through which the author reveals the personality, traits, and essence of a character in a story. So, sa madaling sabi, kapag sumusulat sila ng kwento, iniisip nila kung paano ko kaya ipepresent to sa mga mambabasa. Ano kaya yung gagawin kong bida? Mabait ba? Ngayon, kung gusto ko siya maging mabait, paano ko siya ipapalabasin na mabait? So, parang ganun. Now, first term is characterization. Again, that's a literary technique through which the author reveals the personality traits and essence of the character in the story. Now, meron two types. Okay, tandaan nyo lang to. Direct and indirect. Mabilis lang tong lesson na to. So, direct characterization, nangyayari ito, this occurs when the narrator, di ba sa kwento may narrator, isang araw, mga ganyan. This occurs when the narrator directly tells the audience what the character's personality is like. Halimbawa, sinabi, Alon was brave and kind. So, ibig sabihin, matapang siya at mabait siya kasi sinabi na doon sa kwento. So, pwedeng gawin yon, no, ng author o ng manunulat. Pero meron tayong tinatawag din na indirect characterization. Ito yan. Wait lang. Yan, indirect. So, this requires the reader to infer or unlock a character's traits based on the evidence. So, kayo na as reader ang magja-judge kung mabait ba at matapang itong si ano. So, doon sa story, hahanap ka ng mga actions niya that would prove kung paano mo siya i-describe. So, halimbawa, meron ditong table. Page 6 na to. So, merong technique. Steal, di ba? S-T-E-A-L. So, method of characterization. Pwede sa speech. Kung paano magsalita. Kung paano nag-iisip. Yung thoughts. Yung effect. Ano ba yung epekto niya sa mga ibang characters. Ano ba yung actions niya. Ano ba yung mga ginawa niya dun sa kwento. Ano ba yung mga looks niya. Diba? Minsan dinidescribe din kung ano yung itsura. So, ganyan. So, ito yung mga tanong. So, hindi ko na iisa-isahin yan. Okay? So, let's answer activity number 1. Ayan. Sa activity number 1, ayan. Biyag ni Lamang ulit. So, kanina, paulit-ulit lang yung buhay ni Lamang. Maganda kasi yan. Try nyo basahin yung buhay ni Lamang. Actually, it's a story from, I think, the Ilocos region. Sige na. Let's answer. So, basahin ko lang. Even at a young age, kahit daw kahit bata pa siya, no? Sa murang edad, Lamang decided to search for his father. Bata pa lang, hinahanap na ni Lamang yung kanyang tatay. He traveled alone. Mag-isa lang siyang naglakbay and faced many dangers along the way. Hindi natin alam kung ano yung mga dangers na yun. So, despite the hardships, kahit na daw nahihirapan siya, he continued his journey bravely. So, kahit mahirap, matapang pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Lamang never gave up until he found the truth. So, hindi siya sumuko hanggat hindi niya makuha ang katotohanan. Now, pag nagbabasa kayo, try nyo i-translate. No? Parang ako. One line, I try to understand. Now, if there are words na hindi nyo maintindihan, you can consult the dictionary. Diba? Madali lang naman yung search yun. Sabihin niya. O meron tayong context clues. So, yeah. So, let's answer ilang tanong to.
Tatlo. Ayan. Akit, ibaba pa na. Okay, number 1. Anong decision ni Lamang? What decision did Lamang make in the story? So, decision, decide. O, ito yun, no? Isulat mo lang to. Yan, Lamang. Ako, gagawin ko lang ganito to. Copy-paste ko lang na ganyan. Lamang decided to search for his father. So, yun ang sagot. Yun lang naman yung decision niya eh. Number 2. Is Lamang described through direct or indirect characterization? O, tingin nyo. Ginawa ba ng author? Dinirect ba? O inindirect? Sinabi ba niya na matapang si Lamang? Sinabi ba niya na si Lamang ay hindi, ang ginawa natin, nag-travel siya alone. Indirect. Lagyan nyo lang, Lamang, is Lamang, ano ba spelling ni Lamang? Lagyan mo ng dash. Ayan. Ay, kasi dito eh. Boray na lang natin ito. Lamang. So, bumababa. Is described through indirect characterization. Yan. Kopya. Yun lang yung sagot. Bakit mo daw naisip yun? Number 3. Why do you think it is direct or indirect? So, di ba sinabi na natin indirect. Bakit kaya? Sabihin mo lang because the author showed the actions of Lamang instead of just directly saying it. Yun. Yun ang sagot ko. Diba? Pwede mo rin, Lamang's personality has been shown through the actions. Okay? Number 4. What traits or values are shown by Lamang? For example, brave, determined, responsible. Ano ba siya? So, tingnan nyo lang dyan. Yun. Brave. Ayan, no? Brave. Lamang is brave. Actually, sinabi na dito eh. Diba? So, ito na. Brave. Ano pa? Never gave up. Tawag dyan. Ano ba yung sa mga Pinoy? Kapag matatag. Kahit na binabagyo. Yun yung hindi ko lang maalala kung ano. So, yan. Pwede. So, number 5. What lesson can readers learn from Lamang's actions? Kaya na sumagot niya. Ano ba ang lesson na matututunan natin dun sa kwento ni Lamang? Okay? So, that ends the video for indirect and direct characterization.